Ang uban sa itong mga igsuon, naayon pa na itong mga igsuon nga isulod sila og couples for Christ kay gusto nila nga masulbad ang ilang problema. Or kung na sila gustong makuha, isunod sila couples for Christ kay siguro makatabang ni sa akong ambisyon, sa akong problema. Ngayon na. Ang problema kay kung dili masulbad tong problema nila or kanang dili nila makuha ang ilang gusto nila, ma-disappointed sila. So, ang nahitabo, mapahawa sila sa couples for Christ, di ba? Mapahawa sila sa community. Ikaduha, pwede po na gihatag na sa Ginoo ang ilang ipangayo. Lugay na nilang ipangayo. For example, nangayon tao maayong trabaho or makatrabaho ta or ni gusto ta nga makakuha ning mga butanga, yan nakuha na nato. Then mobile na ta sa community. Nga naman nakuha naman nimo ang imong gusto. So mga ano na siya mga top lang mga rason nganong isulod sila sa community. Ang ikatulo is inability to accept Jesus' hard teachings. So, let's face it mga igsoon, diri sa community, nakikita isunod po nga mga moral values or mga butang na to nga katong mga ginabuhat na to sa una nga wala na nato or dili na dapat nato buhaton karon sa mapanawit. Okay? Mga vices na to, okay? Sa una, gusto kita mo sabong, ato na ginambiyaan, di ba? Kung sa una, gusto kita mo inom, sige, maoy, or basta mga putang na katong mga fast na itong ginabuhat, usahay, ang uban atong members, naglisod sila o biya ato kay siyempre, ang ginima kong mga utang sa kalibutan, nindot manginang mga ginadili, no? So, muna nga, mapahawa sila sa community, kaya hindi nila ma-follow ang expectations gikan sa tuwa. Tinagin na expectations, di ba? Kung sulod sa community, mausap, nagin na yung mga kausapan. Pero in fact, kadaghanan sa tuwa, na usab yun nilang kinabuhi tungod sa pagsulod sa community na ito. Kaya kumang tapang ng community sa ito. So we need to open up our hearts and let the Word of God born in our hearts. So, dili lang mga igsoon nga musulod na diri sa community niya kanang wala gid gani nato gi-embrace, wala nato gi sulod yun sa itong kasing-kasing ba. Nga dapat, atuwagin na siyang atuwa lang siyang puy-an yun na ito. Ang atong kung saan na dili karon kay for sure, dakong ginigtabang sa tuwa. So, at kailan lang atong puy-an yun. Atong i-enjoy po na ito ang atuwang mga ginabuhat diri sa community. Dili nga napukus lang ta, magpuhat yun kay members na sa CFC, di ba? So, mag-continue lang kita sa atong maayong mga ginabuhat diri. So, sa may kanang proper attitude, saan kayo dapat na itong buhaton daw? Okay? In Philippians 3 verse 8, more than that, I even consider everything as a loss because of the supreme good of knowing Jesus Christ, my Lord. For His sake, I have accepted the loss of all things and I consider Him so much rubbish. So, ipasabot na nga ang tanan dili sa kalibutan, puro na siya mga temporary. Temporary lang yun di ba? Tinuod mo sana, di ba? Amen ba mga igsoon? So, ang tanang utang nato diri, temporary lang yun siya, di kini nato madala. Dili man sa nimo ang ato ang final journey nato, di ba? Ang ato ang goal nato is kasamdamang pinang goal nato. Eternal life man ang ato ang goal nato diri, di ba? So, everything else is garbage, basta ang si Jesus Christ mas importante siya sa tuwa.
So we can only be single-minded if our vision is clear. So kinahanglan yun nga, klaro yung kayo nga nakafocus kita dito sa Ginoo. Dili lang nga hanap-hanap gamay, kinahanglan 2020 kinahanglan ang vision na to. Okay? Ang kini siya, kinahanglan niya, actually, nagsugod gini siya sa tuwang pagtuo. Dili kita mas single-mindedness for God kung wala gini pagtuo. Number 1 gina siya. And then secondly, sa may equal, kinahanglan nga kita natin personal relationship sa Ginoo. Kinahanglan nga in contact kita sa Ginoo pirmi. Okay? Kinahanglan maayo ang atong relasyon sa iya. Kay kung saan man ato pag only na to kung kulang ang atong relasyon sa Ginoo, kung taphaw lang ang atong watso, magkita ng mga problema, disappointed na yun ta, mga na, di ba? Pero kung hugot yun itong pagtuo sa Ginoo, wala yung makababag sa tuwa. Ang question karon, how can we be single-minded for God? Number 1, burn your boats. So may boat pasabutan eh. Kung wala tayong boat, so may itong sunog ko na doon eh. Kasi pretito, jeepney naman niya, di na ito nasunog niya jeepney pod. So ang ipasabutan yung burn your boats mga isuon, mura lang isang anecdote lang siya ba. So ang ipasabot lang nga ni, naamgoy, ang story magudan eh, pariha pa ni Magellan ganit, si Magellan yung ari sa Pilipinas, i-conquer niya. Kini siya naitapon siya dito sa Mexico. Si kawanan General Hernan Cortez. Mani siya general ito, ni Hado sa Mexico. Nagdala siya mga tao, sakay sila barko. Mga 600 naman siguro nakabuo. Pagkabot nila dito, na-overwhelmed sila, kaya daghan man kayong tribes dito sa Mexico. And murag na-overpower sila ba? Murag kapiliho na sila. So ang iyang mga tao, murag nagduduha na siya sa ilahang fight against sa mag-conquer nila Mexico. So ningon siya sa ilang amo, kang Cortez, ningon siya nga general murag pilihonon na danin, pamaling ka siguro ta, hindi na arang tay sakyan. Kung tayo gibuhat sa general, isunog niya ang barko. Kay aron, usara gyud ang tuhong. Plan A ra gyud, wala gyud laing options ba. Wala plan B. So kinahanglan nga kung unsa may mga fears nila, kinahanglan i-convert nila, motivate yun sila maayo. Kaya usara man, wala may laing options. So muna ang burn your boats. Unsa man diri sa CFC, unsa may atong sa ato as leaders, unsa may atong atong situation ato diri kanang unsa man misulod ta diri sa CFC niya natay reservations na kung dili kay ko pagdon sa akong mga members or sa akong mga brothers and sisters or na siya'y kalalis or na siya'y kanang dili niya pagkuhan sa kung sa'y mga teachings diri na mo undang ka anytime you want or ang gining ay nuhang pagsulod diri kanang hugot na gining ang imong kuhan, imong desisyon nimo na ari na gyud ka diri sa CFC. Please face it, ang gining mga atong community for a lot of them, di ba natin mga brothers and sisters, diri na sila for pila ka years, 30 years plus, di ba? So kana sila, ila na ginag-embrace. Pili na siya nga, sulod na sa CFC, nga aron lang, ato lang sila, ang kining mga activities sa CFC, ato lang isingit sa ato ang daily na ito mga ikinahat atong trabaho na ito or atong adlaw-adlaw na trabaho. Isunod na ito kung masulod, kung dili na ito isunod. Let's face it, mauna niya ang atong way of life. So forever na ni nato, di ba? Bisag kapoy ka, kadaghan na itong activities, di ba? The past few weeks, dagat itong activities. Pasay
kapuyan man ta, pero mao naman this is the way of life na to. Diba? Bisag kapoy ka, pero na-reminded ka na i-grow man ta diri sa community, mao na nga sige ka pagbalik-balik. Diba? Mao na kuwan niya. And we have to learn to persevere and be patient. This is for the long haul, mga igsoon. Moving on in the Christian life is the task of a lifetime. So, kung kini ito tanay kini sa pangkos na nga ito we are to show the same seal till the end. Ang upan na ito, isulod sila sa community, pa-ifront kayo sila, kung kayo, active kayo sila, pagsulod nila. Pero, tungod sa mga problema, tungod for the wrong reason nga nang isunod sila, ni hinay sila. And some of them, giundang. Daghan kita gamit ng mga istorya na sa upan. Kung member kami sa CC sa una, sabi po, ang akong kuhan leaders na mo na niundang man siya, niundang po me, or mga ina na ba? So dapat kung niundang mo na ito, makita mo kuhan, makita mo paaging masulod, di ba? Balik mo dito, makita mo kininyo makita na po yung household or sa liha. So kinaklan na the beginning until the end, kinaklan nga ang atuang fire, maulang yapon andun sa katapusan. In Hebrews 6 verse 11 to 12, we earnestly desire each of you to demonstrate the same eagerness for the fulfillment of hope until the end, so that you may not become sluggish, but imitators of those who, through faith and patience, are inheriting the promises. So we just need to continue doing what is right. Sometimes, doing good can be tiring. Diba? Tinood mo na, no? Sa una, mag-inom lang ko sa una pa. Bata pa ko, ako close kayo sa kong mama. Tingin ko sa kong mama sa una, kapoy mo niling magbinot ka. Tatawa lang kasi sa kuha. Tinood mo na, kay, siyempre sa una, di mo ko suroy-suroy ka na kung banubas mga barkada, na magstira dito sa balay, or may na. Narang sa balay perme. Ito ang aking na mapabatan na. So, it can be tiring, mga ina magbinutan daw. There's always more that the Lord wants for us. So dili lang daghan pag gusto ang Ginoo sa tuwa actually. So kinahanglan nga ato nang i-accept nato ba. Kinahanglan nga again si kang Ginoo ato gyud nga dawaton wholeheartedly. Atong yung isulod sa atong kasing-kasing. Di ba kung sa may itong kanta kanina, ingon siya nga, kuwan man ta, are we worthy nga nung buhat sa Ginoo? Kung sa yung ibuhat sa tuwan, arisis kalibutan, aron ta niya i-save sa itong mga sins, di ba? So grabe yan ang iyahang ibuhat na sa tuwa. So, ang response na to dapat, ato sang ibalik nato sa iyaha. Diba? Mao kinay dapat nato nga response gid ta. There's always what the Lord wants for us. Only with regard to what we have obtained, continue on the same course. So, without unta nga nagsugod naman ta diri sa community, nagkantag nakuha diri sa community, obviously, naarag yapon ta diri tungod kay dako ni tapang sa atong kinabuhi. So, kinahanglan mo continue kita sa atong journey diri. We need to persevere knowing what awaits us. So, unsa may nagpaabot sa tuwa? Unsa diay ang atong goal gid nato? So, ang atong kwan nga maadto ta sa heaven, di ba? Mao mo gid atong goal siguro. Siguro sa unang panahon, sa una kanang kulang pa ang atong relasyon sa Ginoo, wala kita nagunahon ng mga inanap ba? Wala. Ipauta ng sa heaven, sa ng hell, sa ng mga inanap. Pero, deeper, wala ginato na tukad pa ba? Pero sa hinay-hinay, diri sa community,
as we build our relationship sa Ginoo, nausap na ang atong perspective sa kinabuhi, di ba? Dili na kay ta nga puros lang atoa, puros lang me, di ba? Mao man ang atong the usual ginato nga buhat, di ba? Kinahanglan nga sa Ginoo na pud ang ato ang palapit anong panahon na, no? Na yung mga challenges sa atong service mga igsoon, sometimes ato nang i-turn ang challenges into opportunities. Ningon bitaw sa Luke 1 verse 37, ang atuang pagtuo, faith doesn't make things easier, but it makes things possible, di ba? Remember sa katong talk ni katong last nanibata sa atong first Sunday ngayon na to, sa ingon ni Father sa tuwa nga ingon siya nga dili na mag kanang pray nga mawala atong problema. Ang atong i-pray na to mahatagan ta strength, di ba? Karon ma-face atong problem. You know, dili kita mawala ang problema mga igsoon, party na sa atong life. Wala ko'y challenge, wala ko'y siguro lamas ang kinabuhi. So, ang sunod na to is kining kuha na to. Take up your cross and follow me. Mao ni ang usa ka gisulti sa Ginoo sa tuwa, di ba? Pero di po ako ni-promise si Jesus Christ na kung mo-follow na sila sa yaha, nga komportable ang atong kinabuhi. Wala na siya ningon na makinabuhi or ang problema nagapabilin nga mao lang gihapon. Pero ang problema kung upanan ta sa Ginoo, mas dali masulbad, mas dili kayo bugat, di ba? So manang kapag pinadang murag na immune na sa problema kay di magtakubayani sa Ginoo, di ba? Naambi na siya pirmi. So usa na siya. Pick up your cross. Mind you, your cross. Ayaw dalha ang cross sa tanan. Ang cross sa imuhang mga igsoon, mga problema sa imong mga igsoon, sa imong parents nimo, kung natin mga problema, ayaw dalha tanan kay bukat sa gayna. Pick up your own cross. Lain-lain tagsa tagpasan sa itong cross na to. So, laro dili ta mo overwhelm kayo sahay mag-breakdown na mo kung daghan na kayo ng problema. Di ba? Yan. Natali mong sariling problema, ang problema sa uban, imong paging kagkahon, maglison na yung kaanagalsa. Christian life is a life of embracing and loving the cross of Christ. So, kita, usahay ba, kung kita, reklamador kita, kanang daghang kita, mareklamo ka kay tungkol sa mga problema. Pero kung tanaw na to si Jesus Christ sa cross, tanawan na siya, ilansang na siya sa cross niya, mas grabe na yung problema, kung sa itong problema. Di ba? Kay siya, ipasan niya ang atong cross na tanan niyang ipasan, di ba? Araw lang kita masave. So grabe si Jesus Christ. Pero siya ni asang sa tuwa nga, pasana lang ang atong cross. So muna nga, I don't feel so bad na daghan nakakita ko ng daghang problema kay kung maging istorya ito sa upan o kung ma-append ang mga meeting na yung mga sharing sa itong upang brothers and sisters na sus, gamaya rin itong problema ito para sa ilaha. Diba? Pero may na nato na ma-encounter, ma-attempt ang mga echo, saan na diha, WR, daghan din kayong mga testimonies dito, daghan silang mga naagihan sa kinabuhi na grabe, So, dili ta mag-reklamo sa mga ginagmay ng mga butang, no? So, how can we grow in single-mindedness for God? Set a goal in personal virtue. Ang sama ng virtue, mga igsoon, isa
balog Binisaya sa virtue. Mga hiyas, no? Mga hiyas. Mawas, sakto ba? See, the goal in personal virtue. So, growing in single-mindedness for God is connected with righteous living. So, kinanglan nga atuwa po ng puwian sa atong kinabuhi. Dili lang na mag-memorize sa mga Biblia, sa mga verses, mga inana, or magsigil ng batak, ganang kung dito ipagta o simpa, or, pinanglan nga ito ginang puwian po, natong ipakita na diri sa ito ang especially sa family na ito, di ba? Kaya kita ang naman po na mag-start kina sa tuwa. Especially kita mga leaders, mag-start kina sa tuwa. Pero sa sisters ay, saan mo na ito pag-preach kung sa uwan, kung dili nato na siya, wala nato na siya buhaka. So, di ba, remember you can't give what you don't have. Di ba? So, kinakailangan nga, mag-start kina sa tuwa isa. Unang ato isang i-build ka na itong sarili, or dili ka makahakag, maka-share sa uban kung wala tayo resources, di ba? So, kinakailangan nato isang i-ikon sa itong sarili. But you have to do the right thing, righteous living. You have to ask the Lord to show what virtue you can grow most in. Number 1, steadfastness. So, saan ang steadfastness? Muna siya kanang committed yung kay ka. Committed kay ka sa imuhang servisyo diri. Nadili ka mawala or bisan pa o kanang dagang mga problema kung continue yung ka sa imuhang journey diri. Number 2 is humility. Unsa man ang humility? Mapausanon, ang igsuon, is the virtue, is the mother of all virtues. Mao na siya ang pinakalisod-sundon. Ano man kay kadaghanan, unsa may opposite sa humility? Pride. So, pride, mao na siya, usually mao na siya source sa mga makasalata. So, ang humility mo nang mao na siya foundation sa mga virtues na ito, no? You always be humble, mga igsoon, because what God gives, He can also take away. So, masignahan ka karon, and anytime, tanggalon ang imong puso, imong talent, tanggalon ang imong mga positions, then wala na kayo mahimo. Number 3 is obedience. Obedience, just like Jesus Christ. I-follow siya sa God the Father, sa isubi siya ha, just like Mama Mary, tingnan siya nga ikaw ang magdala sa kang Jesus Christ, i-follow po siya, wala po ilang questions. Next is courage. Courage is you have to continue our service, mga igsoon. Continue yung kita sa atuang service dito sa atong community. The last one is kindness. Kindness is a way na sometimes ingon sila nga it's better to be kind than being right. Usahay aron lang makisama ka, kailangan nga kanang usahay pwede rin imong usahay kanang considerate ka sa uban, pero dili ka tong mga like considerate ka aron mahimo kag mga sala, dili po tumaw kanang mga okay lang ang uwan, bisan pa o kanang sakto ka mo kuha lang ka sa for the goodness sa community. Seek to suffer a little every day. So let's face it, mga igsoon, every day mag-wapit tag household, na mga activities, instead of narasa ka sa balay, magtanaw na tag Netflix, magsigig Facebook diha, but we choose to do the activities sa community kay
tungod kay serbisyo na sa Ginoo. Kuwan tao natay mga activities ato ang gibuhat para sa Ginoo. Mao man ang atong tumong diha. Detach yourself from your desires and plans. So kita tagsa-tagsa na atay mga plano sa kinabuhi pangisuon, pero ang una-una nato nga kinahanglan po nga atong plano inline po sa Ginoo. So dapat again ang kuan ang will sa Ginoo or ang isa'y plano sa Ginoo mao iti atong sundon. Seek consolation only from God. So wala siyang hindi na itong ipangbuhat para ni sa Ginoo tanan. Di ba? Tungod sa atong gugma siya, atong gibuhat, ato na po nang ibalik kung sa iyang gibuhat diri sa tuwa. Di ba? So, in Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. So, mga na i-promise sa Ginoo sa tuwa. So, manang itas na ito ang tanan saya. Pray for God's will to be done in your life. So, muna siya mga isuwa, no? God calls us to personal holiness. God calls us to serve Him with utmost dedication and commitment.